Magandang araw. So ayun na nga manay for today's video ay maaga ako nagising at dahil nga magsusundo ako sa alaga ko ngayon sa school. Kaya naman inagahan ko talaga ang gising ko para makapaglinis na ako ng buong bahay. May ginawa kasi sila ngayon kaya malilate siya ng uwi. At hindi nga rin talaga makakapagsundo si Inang at dahil nga overtime siya ngayon sa trabaho. Pagkatapos ko nga maglinis ng bahay ay nagbihis na rin ako. Pero bago yan, aantayin ko na muna si Bunso dumating. Yung panganay nga lang ang susunduin ko ngayon sa school. Gawa nga ng may activity sila. May mga ganitong pagkakataon talaga na nalilate ng uwi ang panganay. Pag ganitong oras kasi lahat ng school bus ay nasa biyahe na kaya hindi talaga siya makakasabay kaya pinapasundo na lang sa akin ni Inang. Kahit high school na nga tong alaga ko ay hindi pa rin talaga hinahayaan ni Inang umuwi ng mag-isa. At medyo may kalayuan nga kasi yung school nila dito sa bahay. Kaya kailangan ko talaga siyang sunduin at magta-taxi na nga lang ako papunta dun. Pagdating nga ng Bunso ay pinakain ko na muna. Tumawag na nga rin ako kay Inang na paalis na ako at binilinan ko nga rin si Bunso na pag may kumatok wag na wag niyang bubuksan. May telepono naman dito sa bahay kaya anytime makakamusta pa rin ni Inang si Bunso kahit nasa labas ako. Tsaka hindi naman nakakatakot iwanan tong mga alaga ko kasi kapitbahay lang naman namin ang mga magulang ni Inang. At eto na nga, nasa labas na ako ng bahay at nag-aabang na ako ng taxi. Nagdala na nga rin ako ng payong at tubig at medyo mainit pa nga ang panahon ngayon. Inagahan ko talaga ang alis ko sa bahay para hindi ako maipit sa traffic. Ganito nga pala yung mga school bus dito sa Kuwait. Sumilip pa nga ako at baka nandun yung alaga ko. At bigla ko nga rin naalala, nasa bahay na pala siya. 30 minutes nga din pala yung binahe ko para makarating sa school nila. Hindi nga ako masyadong nainip sa biyahe. Bukod nga sa walang traffic ay ang gaganda pa ng natatanaw ko sa labas. At nadaanan ko pa nga itong Millennium Hotel. Tuwing bakasyon kasi ng mga alaga ko ay lagi talaga kami nagpupunta dyan. May swimming pool kasi sa hotel na yan kaya lagi talaga nilang niyayaya si Inang tuwing bakasyon. After 30 minutes nga ay nakarating na ako dito sa school. Habang nasa taxi nga ako kanina ay natatawa talaga ako sa sarili ko. Akala ko kasi kinakausap ako ng driver. Akala ko kasi ako yung tinatanong kaya sagot ako ng sagot. Tapos pagtingin ko sa kanya, naka-headphone pala si kuya at may kinakausap sa cellphone niya. Nagantay nga lang ako ng 30 minutes dito sa waiting area at umuwi na rin agad kami. At eto na nga, naabutan na kami ng traffic pero konting oras lang naman yung inantay namin. Mag-aalas 4 na nga pala to ng hapon pero tirik na tirik pa rin ang araw. Nakatulog na nga ang alaga ko ng mga oras na yan at gigisingin ko na nga lang siya mamaya pagpababa na kami. Gustong gusto ko na nga rin buksan ang bintana at nahihilo na talaga ako sa sobrang lakas ng pabango ni kuya. Ayoko pa naman nang nakakaamoy ako ng pabango habang nasa biyahe ako. Buti sana akong Vicks at kating ko yan. May hiluhin kasi ako sa biyahe lalo na't ganito ang panahon napakainit. At buti na lang talaga hindi ako nasusuka. At habang nasa biyahe nga kami ay tawag ng tawag si Inang. Tinatanong kung malapit na nga daw ba kami at hindi niya nga daw kasi nakokontak si Bunso. Pag nagbubukas pa naman yun ng TV ay sinasagad talaga niya yung volume. Kaya siguro hindi niya marinig yung tawag ni Inang. Dali-dali na nga kaming umakyat ng bahay at sakto din dumating yung order na pizza ni Inang. At dahil nga hindi naman ako nabubusog sa mga ganitong pagkain ay nagsaing na lang ako. Nagisa na nga lang ako ng itlog at nagprito ako ng kapirasong Baguio beans. Ganitong mga ulam nga lang ay solve na ang araw ko. Lalong-lalo na siguro kung may kasama pa tong tuyo. O siya mga manay, hanggang dito na lang muna. Salamat po lagi sa panonood nyo. See you po sa next video. Bye!